At dahil nga may low tide na naman sa gabi, kaya na may nagkaayaan kami nila mama na mangilaw. Manghuli baga ng mga pwedeng ulamin at saka ay pwedeng pangbenta. Ang gara ng boses ko ngayon na parang siga ah. So yun na nga guys for today's video. Abay marami-rami na rin pala nakatambak na video din sa aking gallery na hindi ko pa na voice over. Umabot na rin siya ng 3,544. Kaya naman ngayon nga ay ayun, babawasan na natin itong mga nakatambak kong video. Umpisahan natin din ni kay Panda. Mahibas nga na naman pala ngayon sa gabi, kaya naman mangingilaw nga kami ni Mama, ni Yasi, ni Johan at saka ni Nanay. Hindi ko na nga pala tanda kung bakit hindi namin kasama si Papa dyan. Matagal na kasi itong video na to. At yan nga, kakaumpisa pa lang namin mangilaw, minahuli na nga agad si Johan na pang ulam. Yung ganyang klase ng isda ay tinatawag namin ditong banak. At si Panda nga hindi ko alam kung bakit nalapit sa akin. Siguro gusto lang magpa-video o di kaya ay gusto magpabuhat. Medyo maliit nga lang pala ngayon ng hibas o yung bagang hindi halos lahat ng batuhan ay nakatihan. Kaya naman medyo mataas ang tubig. Pero kahit gana rin naman ay makakahuli pa rin kami ng pang-ulam. Pero ang sadya nga namin sa pangingilaw na ito, hindi lang makakuha ng pang-ulam kundi makakuha din ng mga sea cucumber o yung tinatawag na balatan. Ito nga pala nahuli kong isda, ito yung tinatawag naming isdang palata. Kadalasan ay ganito lang talaga sila kalalaki. Masarap ang lasa ng ganitong klase ng isda lalo na kapag aganga mo. O yung bagang paksiw ang pagkakaluto. Tapos ito nga palang isda na hinuhuli ko ngayon, ito yung tinatawag naming isdang manabon. Yung mga ganitong isda nga pala ay bumabaon sila sa buhangin. Wala lang, share ko lang. Malambot nga lang pala ang laman nito, kaya ayun, napigtal yung kanyang laman. Nakatakas pa. Pero alam niyo yung mga ganitong isda nga pala hindi sila mailap. Hindi ba tulad ng ibang isda na kapag nakatakas ay dire-diretso na at makuripas na ng takbo. Langoy pala. May nakita nga din pala ako ditong klase ng sea cucumber na kung tawagin din sa amin ay uwak. Kinuha ko na nga rin pala kasi yan ay binebenta namin. Sa pagkakaalam ko 300 ang kilo niyan kapag tuyo na. Tinatanggalan ko nga pala muna ng bituka bago ilagay sa timba. At gawa nang yung lumalabas kasi na puti dyan ay dumidikit yan. Nalulusaw kasi yung ibang klase ng balatan kapag nadidikitan sila ng ganyan. Nga pala kapag kami nangingilaw o napunta ng dagat, hindi lang talaga yung sadya namin ang pinapanguha namin. Basta pwedeng makain, ibenta, kinukuha namin. Pero mas madalas pumupunta kami ng dagat para maghanap buhay. At bihira kami magbenta ng mga nahuhuli naming mga isda, alimasag. Ang kadalasan lang talagang binebenta namin ay mga balatan. Pero kapag malalaking samaral o di kaya ay pusit, ayun, binebenta namin yun kasi mahal yun. Pero kapag ganda rin sa tabihan lang kami nangingilaw o dito baga sa mababaw lang, bihira kaming makahuli ng ganun. Nakakahuli lang kami ng malalaking pusit at saka isang maral kapag kami nangingilaw ay sa medyo malalim at nakasakay kami sa bangka tapos may dala kaming sibat. Sa mga ganitong mababaw, kadalasan mga ganitong isda lang ang nahuhuli namin. Yan ang husay naman ng aming Disney princess ay nakababa na at tinamad ng maglakad. Kapag kasi yan ay kasama namin sa dagat, siya ay lagi nasa bangka lang. Kasi si Papa naman ay hindi nababa ng bangka. Kumbaga ay nangingilaw siya, nakasakay sa bangka. Ngayon nga hindi namin kasama si Papa, kaya ayun, kasama namin si Yasi maglakad. Nga pala sa mga nagtatanong kung saan ba namin binebenta yung mga sea cucumber na nakukuha namin. Sa Pagbilao, Quezon po kami nagbebenta. Nakatuwa nga pala manghilaw ngayon kasi marami kami mga nakikitang isda dito. Kasi minsan talaga wala kaming makita ring isda. Hindi laging meron. Pero ngayon ang wala kaming masyadong makita ay mga balatan. Kukunti. Kasi hindi nila season. Ang mga balatan kasi madalang sila kapag laging malakas ang alon o habagat. Namamatay kasi sila kapag maalon. At nalulusaw sila. May bupa yan. Hindi na tiyaya. Tiyaya. Ayan, very good. Nawala na. Ayun. Ayun. Yan. Ay! Kinawaan kaya. Ay, Tinamaan kaya. Uy, tinamaan. tinamaan ito. Unang sambahan. Tinamaan sa ulo. Dali sa hasang. Lipad ay! Nalipad. Baling fish yan natin. Ay, sige. Kakasibot mo, lipad ay. Talagang. So yun na nga, kanina pa ako naghahabol din sa isda. Hindi ko mahuli-huli, hampasin ko pa nga. Bahala ka, palintis ka. Kung ayaw, diwag. Nakita akong 2 butas dito sa buhangin. Nilampasan ko na nga pala yan pero binalikan ko nga kasi parang naalala ko yung mga ganyang butas ay palatandaan niya na may shell sa ilalim. Katulad din kapag mangunguha ka ng punaw. Napakatagal ko nang nangihibasan dito sa amin pero ngayon nga lang ako nakakita ng ganyan. Kung kailang gabi pa yan saka nakakita. Hindi ko nga pala alam kung bakit ko tinusok. Wala lang. Gusto ko lang. Hindi kasi ako sigurado kung shell nga ba talaga ang laman yan kasi ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Bigatan nga daw pala ito, sabi ni Mama. Ari nga pala mga tinutusok namin, ito'y klase din ng balatan na kung tawagin din sa amin ay gulong. Pwede nga pala yan makuha kahit hindi sibatin at hindi naman yan natakbo. Sinisibat lang namin kasi nga malalim. Pag natungo kami nababasa ang flashlight kaya lagi kaming may dalang sibat kapag kami ay nangingilaw. Hindi dahil panghuli namin ng isda. Ginawa talaga namin itong sibat para panibat ng balatan. Kasi kapag panahon ng balatan talagang magdamagan kami sa dagat. Tuloy kami sa pangingilaw kahit na hanggang bewang na ang tubig. Pero ayun, kapag nakakita kami ng isda, edi sinisibat na rin namin. Alangan naman makipagtitigan na lang kami dun sa isda. Abay sayang at pangulam din yun. Sa ganitong mababaw nga pala kadalasan nakukuha lang namin na pusit dito ay itong tinatawag na bobtail squid. Ito na nga pala ang pinakamalaki nila.
pala. Ang sarap niyan iprito tapos alagyan ng harina. May nakita nga rin pala ako ditong butsay at kinuha ko na nga rin pala. Masarap ito kahit inihaw lang o di kaya ay adobo. Para din siyang suso pero yung laman niya ay malinamnam tapos malambot ang laman. Kadalasan yung ganito pan display lang sa bahay pero dito sa amin ay inuulam namin yan. At ayan, may nakita nga rin pala ko ditong si anemone o kibot kung tawagin din sa amin. Yung ganito naman ay parang octopus din ang lasa pero malambot siya. Masarap ito kahit prito lang pero ang pinakamasarap na luto dito ay ginataan. Tapos alagyan mo ng konting asim. Yung mga ganda rin nga pala ay nakabaon sila sa buhangin o di kaya ay nakadikit sila sa bato. Mahirap silang tanggalin. Maganda dito ay may pambungkal ka. Ginagamitan namin ito ng bareta. Hindi yung sabon ha. Iba yun. May mga ganito nga pala na makati kapag nahawakan. Kaya pinipili lang namin yung kinukuha namin. Tapos yun na nga, may nakita nga pala ko ditong klase ng eel na kung tawagin din sa amin ay ubod. Medyo maliit pa lang siya kaya hindi ko muna huhulihin. Dahil ayaw kong nagagalit kayo. Tapos may nakita nga pala kong klase ng isda na para siyang blade kasi manipis siya. Manipis siya? Ano daw? Manipis siya. Mga nakatiwarik sila kapag sila ay nasa tubig. Itong isa pamulog-mulog na pasadsad din sa may tabi. Nga pala hindi ako sigurado kung anong tawag namin sa ganitong klase ng isda. Parang espada-espada. O diba, sari-sari na lang ang inatawag sa isda ay. Pero aring ang isda na dumaan. Ito bagang papansin sa camera. Yan yung tinatawag naming isdang straw. Para din siyang patlay pero hindi siya nakain ng igit. Tapos yun na nga, may nakita nga pala ako ditong kakaibang isda na itsura pa lang ay parang nakakatakot na. Nag-search nga pala ako about dito at ito nga pala daw ay tinatawag na flying gurnard. Basta yun. Ito pala hindi poisonous pero venomous. Pero mild lang. Nawawala din naman daw yung sakit kapag ikaw ay natinik. So, pwede natin tong hawakan. Charis, wag na uy. Tapos may nakita nga rin pala akong ditong uri ng lionfish. Pwede nga rin pala itong ulamin pero hindi ko na nga hinuli kasi nga ay baka matinik laang ako. Wala lang, share ko lang. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong crab na akala mo luto na pero hilaw pa. Ito nga pala tinatawag naming kumukumo. Kinakain nga pala yung ganito sa amin. Ang lasa niya ay para din siyang bukon. O yung baga mga crab na nakukuha ay sa lalauhan. Same sila ng lasa. Sa lahat nga pala ng klase ng isda, para sa akin itong saguksok ang pinakamulog. Hindi mo na siya kailangan pang sibatin. Kahit damputin mo lang ay mahuhuli mo na yan. Pero dito naman sa mga isdang baliwis, madali itong sibatin. Gawa ng tumitihaya sila kapag sila ay natatapatan ng flashlight. So yun na nga, dahil tumataib na ay pauwi na kami. Kukunti nga lang pala yung mga nakuha namin pang ulam at saka yung mga nakuha namin balatan ay kunti lang din. At hanggang dito na nga lang pala muna. So yun lang, bye!